Gumala nga ni kami sa gitna ng kagubatan sa 10 oras ng gabi para makita kung ano ang meron dito. Medyo matagal-tagal na rin nga ni yung last namin na herping adventure dahil nabisi kami sa pag-rescue ng mga ahas. Dahil araw-araw may tumatawag para magpa-rescue. Papunta nga ni kami sa gitna ng kagubatan dahil trip namin. Oo, trip namin na ipakita kung ano ang meron dito. Papunta pa lang kami sa gitna ng kagubatan na ito kaagad ang aming naririnig. Sigurado kung bago ka pa lang sa kagubatan, akalain mong ibon ang isang ito. Napakarami ang ganitong klaseng palaka sa amin. Yan ang tinatawag na Platymantis sp. Napakahirap din nga nitong hanapin gawa ng pag nakaramdam ito ng kaluskos na palapit sa kanya ay tumitigil siya sa paghuni. At ito naman nga ang sunod namin na nakita. Yan naman ang tailless whip scorpion. Napakakaumunan nito sa amin. Napakarami nito lalo na sa mga kuweba. Nakakita din nga ako dito na parang linta. Hindi ko lang sigurado kung ito yung dumadami pag pinuputol. Kung mapapansin nyo naman nga ay hindi talaga nakamute ang video. Sinadya ko talaga yan para marinig nyo rin ang masarap na tunog ng kagubatan. May nakita din nga kami dito ng napakalaking scorpion kaso biglang pumasok sa butas. Kaya ang nakikita na lang sa kanya ay yung kanyang galamay. Meron naman dito napaka-cute na insekto. Mapapansin ka agad siya kahit nasa malayo gawa ng nagre-reflect ang kanyang kulay sa ilaw. At ito naman nga isang napakahabang ahas. Yan naman ang Philippine vine snake. Yan naman ay mildly venomous. May napansin naman nga ako ditong cobalt sa butas ng bato. Gagawin na yata nila yan na colony. Mas maganda yung isang klase nito, yung cobalt bluean. At ito naman siguradong kilala nyo na ang isang to. Yan ang singsing hari. Sa unahan lang nga nito nakakita naman kami ng napakahabang ahas. Akala naman namin ay isang paradise snake, pero na-confirm namin na ito pala ay isang bronze back na walang tinataglay na kamandag. Pagpunta naman nga namin dito sa may tubig, nakakita kaagad kami ng dalawang napaka-cute na ulo at yung isa pumasok pa sa butas. At sa unahan lang nga may napansin naman akong palaka. Napakagaling naman nga ng palakang ito mag-camouflage, hindi mo siya basta-basta mapapansin. Pero parang may kamukha ang palakang ito. Meron naman nga dito isang gagamba na palutang-lutang lang sa tubig. Siguro ang pagkain nito yung mga nabubuhay din sa tubig. May napansin naman nga ako ditong napakalaking palaka. Mata lang ang nakikita sa kanya. Sigurado kung matalas ang mata mo, mapapansin mo rin ang palakang ito. Yan naman yung lumalaki talagang palaka. Meron naman dito nakadikit lang na huntsman sa batuhan. Medyo kakaiba naman ang huntsman na ito sa madalas namin na makita. At ito naman napakagandang bulaklak. Yan daw yung nipay or anipay kung tawagin. Napakakati daw nga ng bulaklak na yan. Buti na lang hindi ko sinawakan. Meron naman nga dito isang golden herb weaver. Sobrang late niya na gumawa ng bahay. Hating gabi na nagsisimula palang gumawa ng bahay. Hindi katulad ng isang ito nakadali na kaagad ng kanyang pagkain. Mas malaki pa sa kanya. May mga bata nga na nagpapahuli nito sa akin. Pag napunta naman daw nga kami sa gubat ay hulihan ko naman daw sila. At ito naman nga ang sunod namin na nakita. Isang napakagandang ahas. Yan naman ang Tropidolaemus sabanulatus or mas kilala natin sa tawag na viper. Yan naman ay napakadelikado dahil nagtataglay ito ng kamandag. Kaya kung makakita man tayo nito, wag subukan lapitan or hulihin. At nang pauwi na nga kami, nakakita pa kami ng isa pang ahas. Yan naman ang Philippine vine snake, mildly venomous. Ang kanilang kamandag ay hindi naman sapat para makapatay ng tao dahil ito ay para lang sa kanilang pagkain.